Pag-share. Ay, comment nyo sa baba. Anak na to nga, para maparandam natin kay Boying Remulla na hindi tayo natutuwa sa mga kabalbalan niya, ilagay sa baba, impeach Boying Remulla. Yan na nga ba sinasabi ko sa iyo, Miko Clavano? Sabihin mo kasi sa amo mo, huwag siyang masyadong mayabang. Pag nagkataon, baka mauna pa siyang ma-impeach dito kay Vice President Sara Duterte. Meron daw hong nagbabadyang impeachment dito kay Boying Remulla. Mamaya ho, pag-usapan natin kung ano yung mga posibleng grounds for impeachment dito kay Ombudsman Remulla. At dito sa video na to, nako, Senator Rodante Marcoleta sa saganang mamaya. Biyernes ho ngayon, kaya matik na mapapanood ho natin siya dyan. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Betrayal of public trust. Pambihira. Anak ng toka. Diba, wala nang tiwala sa bayan ng Pilipino dito sa ombudsman na to. Bakit? Mantakin nyo ho mga kababayan, mas mauuna pang makulong ang Rodante Marcoleta kaysa kay Martin Romualdez. Si Rodante Marcoleta na hindi diniliberan ng mali-maletang pera, mas una pang makukulong kaysa kay Martin Romualdez. Saan ka ba naman nakakita? Ika nga ni Senator Rodante Marcoleta. Ombudsman, Boying ipapa-impeach. Assistant Ombudsman Miko Clavano, yung kaangasan, wag paakitin sa ulo ha, wag paakitin sa ulo. Problema sa inyo kasi diyan sa ombudsman, ang yayabang nyo. Ipapala namin yan, tapos pag ganyan-ganyan salta si Boying, hindi po tinitingnan niya lahat. Wala siyang pinapalampas, para ba talagang totoo yung sinasabi niya, di ba? Assistant Ombudsman Miko Clavano said, it would be ridiculous. Anong ridiculous? Ang ridiculous, si Martin Romualdez ang di umanong nadeliveran ng maleta ang makukulong si Rodante Marcoleta. Maleta, Marcoleta, magka-rhyme kasi. Yun ang ridiculous. Si Romualdez ang diniliberan ng maleta, si Rodante Marcoleta ang makukulong. Yun ang ridiculous. Di umano, sabi nung 18 March. Meron pa bang mas lalala ng pagka-ridiculous doon? Wala akong naalala yung Harry Potter. Ridiculous. Di ba? Meron silang gaganyan sila di ba? To file an impeachment complaint against Ombudsman Crispy Remulla, nothing that such move may be an act of the guilty. Nako. Clavano made that statement in response to a rumor that an impeachment complaint against Remulla is being circulated among members of the House of Representatives. Nako. Siguro sabi ng mga taga-House of Representatives, napakakups naman niya si Remulla. Mayat-maya tinatakot tayo ng kaso. Tanggalin nga natin yung buwisit na yan. Napuno. Napuno ho yung mga congressman dito kay Bonjing Remulla. Bandang huli, mauna pa siya ma-impeach kay VP Sara. Bantagin nyo, si Martin Romualdez, si Zaldico, si Marcos Jr. ang tinuturo ng ebidensya dito sa mga maanumalyang flood control. Ang ikukulong si Rodante Marcoleta. Palakpakan. Ridiculous. Miko Clavano, ridiculous. Bira. Political commentator Jesus Palsis cited a source as saying that the complaint is being supported by some religious group. Palakpakan. Dapat talaga ma-impeach ang buwisit na Boying Remulla na yan. Palsis, yabang Sumobra sa angas Mayat-maya pinantatakot niya yung kulong. Plunder, grab. Plunder, grab. Buwisit na yan. Tanggalin yan. Yung mga dapat makakulong, di niya kinukulong niya si Rodante Marcoleta, pambihirang kapal na mukha. Palsis question such a move asking if it was really about accountability or revenge. Kahit alin sa dalawa, accountability, revenge, walang kwentang ombudsman si Boying Remulla, period. Remulla recently received criticism from the Iglesia ni Cristo after he announced the filing of a plunder case against Sen. Rodante Marcoleta over an undeclared 75 million pesos donation naman pala. Di ba pwede namang ayusin yung sose? Sentante, ayusin mo yung sose. Lagay mo yung 75 million.
Di ba? The IIC called it selective justice which Remulla denied, saying his office only follow the evidence. Ba't hindi pa tayo, yung evidence kagaya kay Ping Lacson. Yun ang sinusundan niyang evidence. Mga kabuktutan na evidence. Yung tipong sisipain ka na sa mukha ng evidence, hindi pa rin napapakulong yung mga mastermind. Basic na evidence yan. Siyempre, Biyernes ngayon. Kalma na, PH, kalma na. Kalma na, siyempre, di ba? Kalma na. Takpan natin to si Sir Nelson. Si Sir Jen pala. Sorry. Takpan natin si Sir Jen. Tapos handa na itong si Senator Rodante Marcoleta dahil magkakabalagbaga na tayo dito sa PH Update. Wala na ho ako marami segue dito. Nailabas ko na ang aking marugdog na damdamin kaugnay dyan sa impeachment na yan ni Boying Remulla. Napipintong impeachment. Clavano, any attempt to impeach Ombudsman Boying Remulla is ridiculous. Palakpakan ho natin ang best friend ni Charis dyan sa Ombudsman. Mga walang kayo, mga wala kayong kwentang government official. Dapat sa inyo ma-impeach. Senator Marcoleta, balagbag. Tigil ka. Ayan. Ang ganda ng ngiti ni Sen Dante. Yan ang gusto ko, Sen. Gusto ko lagi kita nakakita nakasmile. Di ba? Future Vice President ka, di ka pwede magsimangot. Dahil marami kang ipapakulong na siraulo sa gobyerno. Di ba? Itong mama na to, maraming ipapakulong to. Okay? Kaya yung mga maaangas ngayon, sabi ni Senator Rodante Marcoleta, do your worst. Pag naging Vice President na ako, naklanto ko, papasok ko lahat kayo sa sa kalaboso. Dante. Biyernes po sa inyo. Ala ko, wala kayo. Akala nila wala tayo rito. Live po ito. Live na live po tayo. Ano nga siya ngayon? July 3. Aha. Ayun. Araw po ngayon ng 3 lang Biyernes. ba ngayon o 4? July 3 lang po. Po. Ito Bukas ang naman si pasok, Sen Dante, Sabado. masyadong advance sa 4th of July. Independence Day mo yan. Oo nga, no? 5 linggo, 6 lunes. Opo. Yes. Meron kayong gagampanan sa Senado sa Lunes. Pero bumati muna kayo, Sen. Opo. Maraming naghahanap sa inyo. Isang masayang Biyernes po ng hapon sa Masayang-masaya kami na makita ka namin dyan sa saganang mamamayan, Senator Rodante Marcoleta. Pakishare itong video na to. Pakishare. Comment nyo sa baba. Anak lang to para maparandam natin kay Boying Remulla na hindi tayo natutuwa sa mga kabalbalan niya. Ilagay sa baba, impeach Boying Remulla. Impeach Boying Remulla. Ilatag nyo na ho yung comment dyan sa comment section. Impeach Boying Remulla. sa ating lahat. Yo. Lalong-lalo Wala na segue, last na yon. na po yung palagian pong nakasubaybay sa saganang mamamayan. Yo. Dahil Sen, shout out ako next episodes. Dami episodes. Shout out ako, Sen, sa kanilang pagsubaybay ay nakikita tayong tatlo. Yan ang gusto ko. Palagay ko naman nakakapagbigay ng konting inspirasyon sa kanila kung tatlo tayong nakikita nila. Ay, opo. Gusto nga sana magbakasyon ni Nelson. Sabi ko, wag muna. Hindi. Kasi napansin ko nung wala si Nelson, Opo. medyo mababa ang views natin eh. Ay, opo. Talaga naman. Iba yung kumpleto. Kumbaga yung kwentuhan ng barkada, iba pa rin pag nandiyan si Sir Nelson, di ba? Pagka wala naman si Sir, Sir Jen, malungkot din naman pag silang dalawa lang ni Senator Rodante Marcoleta. Kaya kailangan, pagka mag-sasaga ng mamayan, kompleto ang barkada. Siyempre dapat nandiyan si PH Update, di ba? biglang nag-ipal si PH. Dapat kasama pa siya. Kumbaga sa ulam, dapat kumpleto rekado. Yeah. Kaya ngayon, kapag kumpleto tayo, ay palong-paluho yung ating mga palong-paluho. viewers at mga taga-subaybay. I-share nyo po yung ating Facebook Live at ang YouTube Live. Net25 News and Information Share. Channel. Tandaan nyo po Net25 News and Information Channel, Facebook Live at saka YouTube Live. At lagi natin pinupush ano po yung sa YouTube Live. Yeah. Sabi mo kanina, medyo tumaas na yung, following, ganyan? Following po at saka yung mga live na nanonood. Boomer tong si Sen Dante. Pero in fairness nagpapaka-Gen Z siya, inaalam niyo yung mga followers. Gano'ng itinaas?
mga sa tingin ko, Sen, mula nung nagsimula tayo, Naging 3 times, 4 times, ano? 1,000 times pa sa tansya ko eh. Oo. Sa bagay, yung 10 years ago. Oo. Kaya ako lang yung personal kong followers sa social media. Baka Sen, eh. naman ang pinagumpisahan mo yung nandun pa tayo sa EDSA. Maligaya Building. Maligaya Building 2. Hindi naman po. Tatlo lang tayo Tsaka hindi pa kasali si Nelson noon. Dalawa lang tayo noon. Tsaka radyo lang yun. Hindi tayo makikita. Hindi, pero ito naman ang basihan ko lang, Sen, eh, mula nung January this year. Kasi January this year. yung Maligaya Building 2 kopong-kopong pa yun dyan eh. Bigla ko nga. nga po naalala, no? Di ba yung ano pa tayo nun eh. Ang tawag doon eh. Sabi ko ayoko nang merong... May headset. Headset, Headset opo. kasi radyo eh. Aha. Oh, nabibingi ako lalo pag may headset eh. Tapos oo nga nung napunta tayo sa sandali doon sa New Era. New Era University, yes po. Alam mo naman yun, ano? Hanggang sa eventually, Dito. nakapag-transfer tayo dito sa studio na permanente na. Yes po. Oo nga, bigla ko na naalala yung mga ganung pagkakataon, no? Oo. Mula sa mahirap na kalagayan, ngayon nasa... Napakaganda mo pang lalaki nun. Batang-bata. At lalo tayong pinalakas nung sinama sa atin si Nelson. Yes, 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 diba? Oo. Talagang, ano na? Anong tag doon? Naging susun-susun na po ang pagkatagumpay ng palatuntunan ito. Yun. Talagang ano naman yan eh, nasa kombinasyon yan eh. Tama naman. Di ba? Kung minsan pagka maganda yung kombinasyon, parang basketball ba yan? Opo. Kung minsan yung magaling na coach ng ng basketball team. Alam niyang pagsasama-samahin yung para i-counter yung kabila eh. Yes po. May substitution. May ano yun eh, skill yun eh. Yes, opo. Strategy, etc. Opo, alam din niyo yun. Kaya yung nag-isip na pagsama-samahin tayong tatlo, Napakahusay. napakahusay din nung coach natin dyan, ano? Opo. Yan. At saka dati, ano ba ibig sabihin ng... Tsaka dati wala pa tayong kape. Ngayon nakita ko naman sari-saring kape. At saka, wala Ako, pa tayong saito nun. Sen. Latte ito eh. Opo. Si ano naman palaging gusto Amerikano niya. to, Amerikano. Oo. Dati yung tubig lang yung natin eh. Naalala ko kahit Teka, wala baka tubig. makalimutan ko. Opo. Kasi pag naisip ko, kailangan sabihin ko na kung minsan nalilimutan natin. Nakapagsisisi yung ganun eh. Ayaw. Yung kaibigan natin na nasa San Francisco, si Don Orozco. Ay, opo. Alam mo bang 32nd wedding anniversary nila ngayon? Ayaw nga po. Kailangan mabati natin. Si Ate Tay, Ate Tel, opo. Di ba ka 30? Opo, 30, nung isang linggo. Oo. Di ba mas matanda ka kay ka... Hindi, ano lang po, sa maaga lang po ako nag-asawa siya kasi medyo... Mas mataba. 32nd wedding anniversary. Yes. Kang napikot, ano? Opo. Ay, ganun Don talaga. at Telma Orozco. Opo. Telma ba ang pangalan Okay, niya? opo, Oo. Telma. Birthday din po si Ate Telma nung isang araw. Oh, yan. Kadon, ha? Wala na akong utang sa'yo. Ayun. Yan, opo. Mabutit na alala ko kagad. Baka mamaya... Ang makalimutan pa naman ang bilin niya kasi buong San Diego daw po, tsaka San Jose, nakatutok ngayon sa atin. At saka tinext niya ako eh. Ganun po. Oo. Ayun. Doon, napakalakas mo, ano ha? Eh kami, pag nag-text kayo siya, gusto pabati, Naku po. Oh, Saan katerba ang nanonood sa atin, Jen? Isang ay, naku, katerbo ito yan. nga. Hindi pa karaniwan ito, ha? Facebook Ay, naku. at saka sa YouTube. Oy, Ano, ha? grabe Teka. naman yan. Grabe naman to. Talagang ang dami nag-aabang kay Sid. Tingnan mo yung sa YouTube kung gaano. Uy, ganun din. Nako. Talaga naman, oh. Bakit kaya? Kasi meron tayong importanteng pag-uusapan, Sen. At saka nakita nila ngayon, masaya tayo ha. Masaya. Masaya. Kinakailangan ho ay ang ating mga issue ngayon ay para sa mga magsasaka, sa mga mangingisda, at para po sa mga buhay-buhay ng ating mga kapwa Pilipino. Tama-tama, Jen. Pagka mga ganyan ang, OFWs. yan palang nakahanda nating tatalakayin ngayong hapon. Ano? Opo, kasi para i-inspired natin yung mga magsasakasin eh. Ang iba ko kasi medyo nalulungkot na. Jen, Nelson, Sen, may pag-asa pa ba kami mga magsasaka? Oo, lagi Hindi namin mo na- narinig ganyan kay Sen eh. Buti pa si Sen, anya. Hindi mo naman sila masisisi dahil nga sa hirap ng buhay ngayon. Opo. At kung minsan kapag naalala nila na bakit kaya kami ang nagsasakit para ipundar natin ang pagkain ng mamamayang Pilipino. Opo. Bakit parang kami itong hirap na hirap? Di ba? Kasi parang may irony nga dun eh. Sila nga yung nandyan sa agriculture natin Pagkain para eh. pasaganain yung ating mga pananim.
Para sa ganun, bastante tayo sa pagkain. Pero pag titingnan mo, Opo. ikaw ay nagpunta sa kanayunan dyan at nakausap mo yung mga magsasaka, makikita mo yung iba't ibang uri ng kanilang alalahanin eh. Opo. Dahil ako'y naging farmer naman, yan naman ay hindi ko naman ikinakaila. Opo. Katulad nga ng gusto ko sanang i-contribute sa hapong ito. Kahapon kasi, pinasyalan ko yung aking mga pananim dyan. Ganun mo ba? Alam mo naman, alam naman ng lahat ito, kahit naman tayo'y... Oo. At lahat lagi yung mga Okupado. kinukwento yan, Sen. Opo. wala pa akong sinasabi, pinasinag mo. Maya-maya ng konti sana. Excited po. Excited, Sen. Sige, Oo, sige. kasi, ang tinatanim natin ngayon dyan, yung high value crops. Ba? Oho. Dalawang klase ang high value crops dyan. Isang itinatanim dyan sa mga, yung upland. Upland, Yung opo, upland. opo, oho. Yung upland kasi, kung tawagin yung mga gulay dyan, ay chapsuy. Yes. Pangkaraniwan, nasa, ano yan, nasa Baguio. Bagyo yan. Ang iba naman ay nanggagaling sa Quezon. Mga upland dito, Nelson eh. Opo. Ngayon pagka lowland na gulay na high value crops, ito yung yan. pakbet, Yeah. sabi nila. Pakbit, So yung akin, dahil sa lowland naman ng Tarlac din, Nelson, pakbet ang aking high value crops. Kaya nakita ko yung mga pananim ko na, Opo. Meron ako sitaw, meron akong dalawang klase ng talong, isang bilog. Aba, oho. O ipakita nyo nga yung... Ako, sarap yan, bilog. Ito, Ayan ang talong mga ito. talong. Talong to, oo. Yan ang pananim. Talong pa lang yan. Pwede ba direct pasinag mo yung bunga? Yung bunga lang muna ng talong. Para makakita natin yung Akala ko ang talong ito. Yan ang sarap. Yan paborito ko yan. Mas gusto ko yung bilog na yan kaysa doon sa mahaba. Mas trip po natin yung mga ganyang klaseng Nako, sarap po yan. Ilaga nyo lang yan. Manamis-namis po yan. Yan ang bilog. Nakatuwan pa rin, ma'am. Ayan, tingnan mo na. Talong mo ba yan? Hindi ko natin gaano trip yung pahaba. Mas gusto ko yung bilog na na talong. Nagtalong. Ayan. Isang bilog, tsaka yan pa. Sa kaya yung farm ni Sen Dante na yan, mapasyalan nga pagka magpipitas ako ng talong na bilog. Paborito ko yan eh. Saan ba yung farm mo? Papasyal ako dyan. Pahaba. Pahaba, Yung kulay violet. Yung pahaba. Yung Karaniwan pangkaraniwan. nakikita Yes po, natin. oo. Pero yung bilog, para sa akin, mas masarap yun eh. Yun ang pang-pakbet talaga, Sen. Parehas kami ni Shen. Parehas kami ng trip. Kasi yun, sasawsaw mo lang sa yun sa bagoong na may suka. The best na ho yun. Sabihin ko sa inyo. Pagka hindi nyo pa nasubukan, bukas subukan nyo. Hanap kayong talong na bilog. Lagay nyo lang sa ibabaw ng kanin. Approve na yan. Laban-laban na yan. Highly recommended. Sen. Oo, yan ang mga sitaw. Sitaw. Makikita ninyo na konti pa lang ang tumpok. Opo. Kasi nag-uumpisa pa lang na nagbubunga yan. Alam mo, mapapakinabangan lahat yan pagdating ng, yan, kalabasa. Kalabasa. Nakita mo naman yan. Manamis-namis yan, oo. Unti-unti nakikita mo kasi yan ang mga pangunahing bunga. Opo. Pero kapag umabot yan ng Agosto tsaka Hulyo dyan, maramihan na yan. Ay, Kung kayo gustong imbitahin, para sa ganun, makita Makita naman natin. ninyo. Ayan pasimula Sama ako dyan, Sen. pa lang yan. Ayun pala, Agosto pa lang kasagsagan yan, Sen. Ayun pala ang panahon yan. July, itong Harvest July, yun. makaka-harvest na ng marami-rami, pero ang karamihan dyan, yung Agosto tsaka September, yung aking ang inaasahan dyan, huwag naman sanang lumakas ng ulan. Yan naman yung mga bagong tanim na Lettuce. Ay, masarap yan. Masarap. Yan makikita mo yan, parang cup lang na maliit dyan. May tubig yan. Sa Pero ilalim. yung tamang laki niyan, kasing laki ng isang maliit na bola yan. Okay. O kapag yan ay binenta mo, kumisan aabot ng 30 pesos isang cup na yan. So kung meron kang 1,000 ibebenta, so may 30 mil ka dyan. Di ba? Isang harvestan ho yun, ano? Oo. Yan naman yung sa tatamnan na yan. Nire-ready pa Nasa lang ito. net, nakikita mo yung net, di ba? Opo. Net lang yan. Yung isa kanina, yung may lettuce, greenhouse yun. May konting palamig opo, yun. opo, ho. Controlled environment yun. Oo, yan, kontrolado din. So nakikita mo, Ganun. nilalatag na yung
Alam mo, kaya gusto kong ipakita yan Ano naman pagtatanim dito, Sen? sa barangay namin. Mga gulay din. Gulay din ito, oo. oo. Diyan mo makikita yung grafted na ano. Makikita mo yung, lalo na sa lugar na may matubig, ano. Opo. Di ba yung kamatis mamamatay pagka nilubog yung, ano. Opo. Pag nilubog yung Yung puno, puno. patay yung kamatis. Bubulok Pero yung talong, hindi siya mamamatay. Oo, buhay. So, ang ilalagay na pagdudugtungin yung puno ng ano ng talong, tapos i-grap yung kamatis. Mabubuo yung kamatis. Ay, oo nga. Matindi, no? Oo. Yan yung mga kalabasa. Diyan. Pwede na pala, no? Oo. Nakikita mo yung mga... Ako, yung bulaklak niya no, at saka yung talbos, yan ang paborito ko eh. Oho. Yung bulaklak niyan, Jen, Opo. minsan makikita mo, di ba, pinipitas yung bulaklak. Opo. Pwede mong alisin yung pagka wala yung buko, yung ano, kasi pag nandun na yung bunga na yun eh. Opo. So, kailangan Makikita yun eh. alisin mo yung excess na wala pa yung buko na yun. Pwede pa yun. Para mas dumami yung magkakaroon nun. May tutubong bago. So, ngayon, sa maliit na ginagawa ko ngayon dyan, nakakapag-contribute ako sa paglalatag ng pagkain sa ating mga mamamayan. Kasi yan, bibilin ng ano yan. Nakiusap naman ako sa ating departamento na tulungan niya na akong maghanap ng ano, ng mga bibili. So every time na makapag may nakabantay naman na bibili kaagad. Ayun. Oo. Ang tanong po ng mga babayan natin, kagaya nitong, ito, kilala niyo ito, si Brigido Nevera Jr. eh. Ay, naku, si Kuya Briggs. Nag-aalaga eh. Si Bridge. Siya nga yung taga ano ko riyan eh. Siya nga. Siya yung aking kapatas dyan. Ayun. Si Gladys Castro Apurada ng Dubai. Ang sabi niya, sen, ang gusto ko malaman kasi ay saan ka kumuha ng patubig dun sa mga tanim na gulay? Meron akong solar. Ay, yung windmill. Yun ang dalawa yun. Opo. Yung windmill, yung nakita mong, kaya lang, hindi ko nailagay dyan. Opo. Yun ay para doon sa greenhouse. Ayun. Yun naman for value crops. Ito na yung, malaki yung malaki yung capacity noon. Kasi, nung purbahan namin yung buga ng tubig niya, Opo. malakas. Ito. Nagkaroon lang ng konting problema kasi yung klase ng tubig, alkaline. Ganun po. Kaya kailangan lagyan mo pa ng konting, treat mo ng konting ng chemical para sa ganun. Acidic na konti. Hindi maging acidic yung yung lupa. Ganun pala yun. Naaral yun eh. Pati yung paglalagay ng net house. Nagpatulong ako doon sa kaibigan ko na head ng Taiwanese mission sa Tarlac. Kasi nakaibigan ko na yun eh. Bata pa, pero doktor yan sa kaya ang pangalan ng mga technician nila tungkol sa pagtatanim, plant doctor. Meron silang mga plant Oo, doctor. yung pinaka-head nila na nakabase sa Tarlac City, naging kaibigan ko. Kaya lalo akong na-inspire. Sabi ko, pwede mo ba akong tulungan? Sabi ko, tingnan mo yun. Kasi magaling, meron silang technology eh. Pakitingnan mo yung uri ng lupa, ng mga ganyan. At minsan naman, tutulungan din ako ng technician. Meron technician galing sa munisipyo eh. Opo. Meron din technician na galing sa region. Municipal at saka regional agriculturist. Matyaga ka lang. Kaya lang, kaya ko pinakikita ito para sa ganun. Ma-inspire yung mga kababayan natin na magsasaka. Kaya lang, ang nagiging concern nila dito, kailangan talaga ng budget din. Halimbawa, yung pagtatayo ng solar, kung wala ka namang gagastahin din, paano mo maitatayo yung solar? Lalo yung landlock yung lugar niyo. Oo, napaka-importante kasi ng patubig din para mabuhay ang halaman. Yes po. Parang tao din yan eh. Saan ka nakakita ng tao na nabubuhay, hindi umiinom ng tubig? Pwede yun. Ganyan din ang halaman. Ngayon, kailangan nating suportahan ang mga magsasaka kasi kung sila lang, hindi nila kayang panagutan talaga. Lalo na ngayon, yung production cost ay talagang tumaas ng tumaas. Bukod dyan, nakita mo yung si Ka Yuan, yung ating... sa Ligumba. Yung si Yuan sa Ligumba. Iyunlad. Opo. Dalawa yung grupo ng tao na tinulungan natin sa agriculture pa rin. Opo. Yung Yuan sa Ligumba, ito yung marunong sa kooperatiba. Okay. Na nakapag-organize siya. Gumawa kami ng pilot projects, 3 lugar. Opo. Ang probinsya ng Isabela, ang probinsya ng Tarlac,
at saka yung probinsya ng Iloilo. Iloilo area, opo. Na itatag niya lahat ang kaya bumilib din yung secretary ng ng Department of Agriculture. 100,000 na raw sila sa ngayon, ha? Hindi, nakita niya talaga kasi mapursige, maalam, skillful sa kooperatiba, na ipapalibanag na mabuti. Hindi lang ako nakakapunta kasi sa dami rin ng ginagawa natin. Pareho kami ni Secretary Chu na iniimbita kaya minsan nagtuturuan na lang kami. Sabi ko, Sek, ikaw muna. Nako, nandito ako sa ganito eh. Ikaw muna, sabi niya. Hindi kami magsabay. Tapos yun namang isa, ang kanyang ginagawa, tinulungan din ng Department of Agriculture. Magaling naman siya sa pag-i-stabilize ng lupa, ng sakahan. Yun naman ang kanya expertise po. Yun ang expertise kasi ganito yan. Ang lupang sakahan natin, pangkaraniwan, lalo na sa alam mo, may 1 hektarya ka. Opo. Kailangan aralin natin to, Nelson eh. Opo. Ang 1 hektarya, para ikaw ay makapag-produce ka ng palay, karaniwan. Alam ba, gusto mo, mag-average ka ng 100 kabans per hektar. Opo. Dami yun. Mangangailangan ka ng pataba, hindi kukulangin sa 8 bags ng pataba. 8 sako. Yung urea ito yung chemical. Opo. Napakamahal ng urea ngayon din. Nako. Lalo na nung pumutok ang digmaan sa pagitan ng Russia at saka ng Ukraine. Dyan ang gagaling yung fertilizer, yung ginagamit natin sa pataba. Kaya hindi lang nagdoble, tumriple. So palagay mo nasa 6,000 na yata yung, ewan mo, 3,000 o 5,000. Mga 4,000 Opo. Kung 8 kakailanganin mo, Nako. talagang doon pa lang. 40 mil agad yun. Mabigat na yon. Ngayon, kapag hindi ka naman gumamit ng pataba, sayang naman ang isang cropping season, hindi mo makukuha yung targeted na production. Ayun. Ibig sabihin nun, yung productivity ng farm mo, ng lupa, mababa. Doon ka matatalo. Totoo. Ngayon, yung si Michael Ocampo, ito naman yung isang kagrupo ni Yuan sa Ligumba, magaling naman siya sa pagkuha ng chicken manure. Inahalo niya doon sa materyales. Kasi meron silang planta eh. Opo. Ang gagamitin na lang kapag sinama mo yung kanyang chicken manure tsaka yung chemical na organic fertilizer. Ang gagamitin na lang ng farmer, imbes na 8, isa na lang. Hindi, laking tipid doon. Kaya nakakatipid siya ngayon. Pagkatapos, pag nakita mo yung production sa farm, doble. So, dito siya kikita ngayon. Kasi yun ang laban lang ng ang laban ng farmer nandun sa ikabababa ng production cost at pagdoble ng yield. Opo. So, yung productivity ngayon, tataas. Ngayon, kapag itong dalawang factors na to ay hindi nagsama, matatalo yung farmer. Pag talo yung farmer, nadi-discourage siya. Yes. So, ngayon, sinasabi natin, wala nang gustong sumunod sa mga yapak, sa mga bakas ng kanilang mga magulang ng mga magsasaka. Ako lang sense, personal akong naka-experience niyan na yung 1 hektarya, masaya na ako sa 30 kabans eh. Mababa ang production ko. Kaya natalo. Pero Talo ka. yun lang kasi ang kayang i-produce. Yun nga. Oo. Kung ang anak mo naman ay 5 o kaya 6, Talo po sa... hindi ka makakapagpaaral ng anak. O paano yung kanilang paggagamot pa? Diyan sila natatalo. Ngayon, kaya siya nadi-discourage, pangkaraniwan kasi sa kaisipan ng maraming tao, maski na hindi Pilipino, maski sa ibang bansa dyan, kinarakterize nila yung farming sa pamagitan ng 2 letrang D. Ayan. Letter D. 3 Ds. 3D. Okay. Sabi niya, ang farming ay difficult, Hirap. Mahirap. dirty, Madumi. dangerous. Mapanganib. Bakit? Minsan kinikidlat ka rin dyan. Nakita mo. Mabuti nga ako nung bata ako, sa dami ng kidlat na dinaanan ko, hindi pa ako. Kasi lalong-lalo na kung umuulan, nakasakay ka sa kalabaw mo.
Abay, pagka nagsagit-sitan yung Kulugat kidlat hindi ka naman. naman basta-basta makakababa eh. Ihila mo yung isa, nakasakay ka rito, meron ka pang pangkuna yung pagkain nila. Hindi ka basta makakababa eh. So kung minsan, ang gagawin mo na lang, dadalangin ka na lang din. Di ba? Totoo yan, Sen. Isipin mo yung dami ng kidlat na dinaanan ko. Yun nga. At saka yung paglusong sa tubig, Sen, mapanganib. Dahil yung isa kong farmer, dati, namatay eh. Nakuryente. At ano ba nakidlat? Hindi, yung linya ng kuryente. Dumaloy sa kuryente sa tubig. Kaya delikado. Hindi, Totoo minsan yun, ka, DJ. yung ahas, may ahas ding ka, yan. Opo. Pag ikaw natuklaw ka ng ulupong, Opo. Disgrasya. marami talaga yan. Hindi lang ahas, minsan insekto. Isa pa po yan. Oo. At ang naranasan ko pa dyan, Sen, yung... Kasi wala kang patubig, hihintay ka ng ulan. Oo. Alam mo, naghintay kami 4 na araw, ayaw umulan, no? Sabi ko, hindi tayo sabi ng mga farmer, hindi po tayo makapagtanim. Walang Bakit ulan. po? Wala akong tuyo eh. Oo. Eh di... So, sahod ulan lang pala kayo, masal kayo sa ulan. Yes, nanalangin ako gabi. Kinabukasan, baka naman. Sabi ko, sana sinabi ko pala kung gano'ng karami. Sumablay ka talaga. Sumadami. Humingi ka ng maraming ulan yata. Nakopya mo lang yun. Naikwento ko kasi sa iyo nung bata ako. Nangyari sa amin yan, Jen. Ganun po. Nangyari yan. Preparado na yung preparado na yung sakahan. Opo. Konting ulan na lang yun. Kasi tinitingnan mo rin, ang farmer kasi wala naman siyang, basta nakita niya lang ang langit na Ayaw gano'n. po. Tatanaw-tanaw lang. Ito na, kanya, uulan bukas ito sigurado. Ipiprepare niya ngayon yan. Pati yung mga punla, alam mo yung punla, bubunutin mo yun. Opo. Pagkatapos isa-isa mong ilalagay doon sa malapit doon, Tatali yan, isang bigkis eh. ulan na lang. Tansyahan lang, pero dahil nga yung experience ng tatay ko na siguro sa tagal ng pagiging farmer niya, pagka tiningalayan, kasama yung lolo ko na, uulan bukas. Kabisado na nila yan. Pag sinabi nilang apakta, may mga termino sila Kapampangan, pero alam ko, parang may relasyon sa ulan. O sa pagpatak ng ulan. So malinaw sa kanilang consciousness, yung araw ng kinabukasan talaga, papatak ang ulan. Yung timing. Opo. So, pinrepair. Pati yung magtatanim, pati yung kakainin nila. Ganito, ganyan, Yan po. Sa mga tweed, yung konting naipon ng nanay ko, talagang nakasakto na para bukas. Naitaya mo na, ika nga. Ngayon, umaasa sila na talagang... Papatakang ulan. Di mo na ikwento ko sa iyo, kaya mo lang yata... Hindi pa tayo kinokopya mo lang. Nangyari ko talaga sa akin. Ngayon, Tapos, Wag kang magpaliwanag, Sir Nelson. Nangyari ba talaga o kinopya mo lang? isipin mo, biglang sumikat ang... Araw. Oo. Wala. Ang tatay ko ngayon parang nalungkot na, no? Kasi once na Naka-invest na kayo eh. yung punla na bunot mo na hindi mo naman mayaan uli yun. Kapag hindi natuloy yun, matutuyo yun. Ano pa itatanim Saka yung namin? mga manggagawa, nabayaran na po yun. Advance magbayad. Pagkatapos nung mag-aalauna, 2:00 yata, ang nanay ko pumasok sa silid niya. Kinuwento niya sa akin yun eh. Opo. Nanalangin. Nanalangin talaga. Akala mo after mga 35 o 40 minutes, biglang kumulog. Okay. Nung kumulog na ganyan, sagit-sita na ngayon, biglang tumilim. Eto na, bumuhos ang ulan. Naitanim ang dapat itanim din. Totoong nangyari ito sa buhay namin. Ganon ang isang farmer. Nakikipagsapalaran, alatsamba kung minsan, pero walang irigasyon sa lugar namin eh. Opo. Kaya yung pinakikita kong pananim na yan, ako nang nag-usang gumawa ng Solusyonan niyo yung patubig eh. Opo. Mabuti naman, napakababaw lang ng tubig, kaya lang alkaline, kaya lalagyan mo rin ng medyo magandang panggamot para sa ganun, maging adaptable sa mga gulay. Maging balance. Oo. Ganyan ang Napakahirap karanasan maging ko. farmer. Mahirap talaga, dirty, nakita mo naman yun. Yung kalabaw lang, sinasabi ko sa iyo, pagkagising mo sa umaga, lalo na doon sa lugar namin, Opo. halimbawa, umulan ng malakas ng gabi, magpuputik yung kalabaw. Yung kalabaw pa naman, ang gustong-gusto niya, pag nagputik-putik, Ay, naku. maliligo pa siya sa putik eh. Parang nananadya talaga eh. Alam niya na sasakyan ko siya kinabukasan eh. Paano ka sasakay doon? So, hanap ka na naman ng paraan kung paano mo siya paliliguan. Nako.
gagamit ka ng timba, ng lahat ng Kaya kapag nalinis mo na yung kalabaw, Opo. amoy kalabaw ka na rin eh. Gagamit ka ngayon ng sako. Yan. Para sa ganun, meron kang pangsapin. Opo. Kita mo naman yun. Baka kala kasi ng mga kababayan natin, nagpapanggap akong na farmer. Hindi po. Yan po ako. Hindi ho si ano yan, hindi si Kiko Matching, no? Si Kiko Pangilinan ho kasi ano yun eh. Nagpapanggap ng farmer daw siya dinidiligan lang naman pechay ni Sharon, di ba? Ito, marami yung tanim nito. Talagang laki sa bukid itong si Senator Rodante. Lumaki. Pagka ako sinabi ko sa inyong laki sa bukid, maniwala ko kayo sa akin. At hanggang ngayon po ay nasa puso ko ang pagsasaka. Totoo. At kaya hanggang ngayon, nakikita natin siya, no? Talagang ang request na lang, sana pag may ani na po ng marami-rami, baka pwedeng kami na ang mamakyaw at kami na rin ang magbenta. Maganda yan. Kung maganda Huwag naman na ang kayo presyo. maglalayo, Sen, kasi Hindi, may kung mga maganda bayan. naman ang presyo mo, ba't naman di ko ibibigay sa'yo? tatapatan Kaya natin lang, yun, magtawaran kayo ni Nelson. Magbibidig pa pala kami dalawa dito. Kung ang tawag dyan, konsignasyon eh. Konsignasyon, Tulungan, yes po. sabi niya. Sen, kukunin mo ba ng ganitong kilo? Di, taas mo ng konti si Jen, ano eh. Pero Sen, ako ay nakapunta sa UK, sa Belfast. Buti ka pa. Doon Belfast kasi, Island, hindi no? kaya ko na nabanggit kasi birthday ng Rob Polancos ngayon eh. Oo. Na nandyan sa lokal ng Belfast, binabati sila. Naalala ko tuloy na kung gaano pahalagahan ng mga farmer dyan sa UK. Oo. Alam mo kung paano? Pumunta ko sa isang fast food chain. Doon pala, hindi ka pwedeng magbenta ng mga produkto mo na may sangkap na, halimbawa, karne, Oo. kung hindi mo i-source doon sa local farmer. Doon sa area na mismo. Yes, halimbawa, yung gulay mo, lettuce mo, yung beef mo, dapat sa local farmer mo kukunin. Kung wala, doon ka palang pwedeng kumuha sa iba. Tsaka lang tsaka lang ano. Maganda yung suporta ng gobyerno. Magandang patakaran yan. Pangkaraniwan, yung ating mga malalaking mga food chain ngayon, di ba? Opo. Nakikipag-coordinate sa mga barangay. Yun. Doon muna nila kinukuha. Opo. Ang problema, dahil mataas nga ang cost dito, Ayan ang problema. yung imported mas maano. Yeah, mas mura. Sabi niya, kung ganyan kataas ang presyo mo, sa China nga niya, kalahati lang ang presyo eh. Nako, Doon yun tayo na. natatalo. Oo. At saka yung quality control ng produkto. Minsan kasi hindi nasusunod yung quality na hinahanap nung tindahan. Hindi, pero kung quality lang ang pinag-uusapan dyan, maniwala ka sa akin, yung kamatis natin, Oho. mas malasa sa kaysa kamatis dyan sa Amerika. Bagay, totoo po kayo. Nakain ko na rin dyan, maski na sa Europa, yung kamatis, ang gaganda ng balat, ang lalaki Lalaki, pa. opo. Pero kapag kakinain mo, ang tabang. hindi lasang kamatis eh. Nasa ano natin, Naamoy presentation. mo lang na parang kamatis, pero pag kinain mo, Hindi lasa. iba yung kamatis natin. Di ba? Yung kamatis natin, paano gumamit ka ng kamay na kumakain. Opo, nako, sarap nun eh. Maghapon naamoy mo yung kamatis sa kamay mo pag hindi ka nagsabon eh. Yes po. Di ba? Ay, nako. Anyway, saglit lamang ha. Masaya ang ating talakayan. Dahil sa mga pangyayaring yan, Nelson, ang atin bang mga mamamayang Pilipino, mga magsasaka, mga mangingisda, sektor ng agrikultura, sa tingin mo ba'y gaganda na buhay natin ngayon yan? Ito nga ang katanungan dyan, ha? Ito po ang itinatanong ngayon ng ating mga kababayan. Ano ba pinag-uusapan natin? Itong pinakahuling update na ito, Sen, ha? Yan, opo. Na ikinagulat ko rin ito eh. Ba? Ikaw ba nagulat din? Nagulantang ako dyan. Hindi lang ako. Gulantang ako eh. Eto, Sen, ito ang itinatanong sa kasi sa inyo.